ko ni Tito gabi-gabi. Dahil sa tita kong wala ng kakayanan, pang makipagbeng dahil dito ay, Dear T. Vine, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pakitago na lang ako sa pangalang Emma, 30 years old sa ngayon. Mahirap lang ang buhay namin noon. 4 kaming magkakapatid, ako ang pangatlo. Dahil mahirap lamang kami, hindi na kami kayang pag-aralin lahat. Noong ako ay elementary pa lang, palagi akong first honor. Sabi nga ng teacher ko ng grade 6, ay pagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Dahil sayang ang talino na meron ako. Pero hindi na kaya ni nanay at tatay na pag-aralin ako. Nag-aaral pa kasi ang panganay at bunso. Ang isang ate ko, hindi na rin nag-aral. Pumasok na lang siyang katulong sa kabilang barangay para makatulong sa amin. Isang araw bumisita si tita, kapatid ng tatay ko. Nag-abroad siya dati pero dahil may negosyo na, nagstay na lang sa Manila at nakapag-asawa na din. Pero 5 years na daw silang kasal, wala pa rin silang anak, kaya gusto niyang kunin ang isa sa aming magkakapatid. Para daw may kasama siya sa araw-araw pag wala ang asawa nito, ako na ang nagpresenta na sasama. Dahil gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. Sabi naman ni tita, sige, sasama ka sa akin. Basta okay kay ate at kuya sa mga magulang ko. Wala na rin nagawa ang mga magulang ko. Pumayag na rin sila para sa pangarap ko. Kinabukasan umalis na kami ni tita patungo sa Manila. Wow tita, ang ganda pala ng Manila. Ang daming ilaw, ang daming building. Dito na talaga ako titira, wow. Oh Emma, isang sakay na lang at nasa bahay na tayo, wika ni tita, para akong batang nakawala sa kural. Dahil sa probinsya, wala kaming kuryente. Pero dito maliwanag at may TV pa, pagdating namin ng bahay, nagmano na ako kay tito. Isa pala siyang pulis. Agad akong nagmano kay tito at nagpakilala. Mabait si tito, araw-araw siyang wala sa bahay dahil sa work niya. Kapag day off naman ay lagi din wala. Tumulong ako sa mga gawaing bahay. Habang nag-aaral, kapag walang pasok, natulong ako sa pagbabantay sa tindahan ni tita. Naging maayos ang buhay ko sa bahay nila. May time lang na naririnig ko ang pag-aaway bilang mag-asawa nila. Sa isip ko, normal lang naman ang mag-asawa nag-aaway. Pero napapansin ko, nagiging madalas ito. Parang may ibang babae kasi si tito at nalaman ito ni tita. Pero hindi ako nangingialam sa pag-aaway nila. Isang araw day off ni tito at wala din akong pasok. Ang alam ko kasi wala ng tao sa bahay kundi ako. Nakasando lang ako nun, nabakat ang pasas. Nagluluto ako ng agahan ko dahil maglalaba ako ng araw na yon. Habang kumakain ako, pumunta si tito sa kusina. Hindi ko alam na nakatitig na pala siya ng matagal sa akin. Paglapit niya, umupo sa harapan ko. Nakatingin sa dalawang munay ko. Tito, good morning po. Akala ko wala kayo eh. Kakain po ba kayo ng agahan, wika ko? Kape lang Emma. Parang nabusog na ako eh. Pinagtimpla ko ng kape si tito. At sabay kaming nag-almusal. Pagkatapos nun, napansin ko na mas bumait sa akin si tito. Dinadagdagan niya ang allowance ko pagpapasok sa school. Binibilhan niya ako ng mga damit. At lagi akong may pasalubong pag uuwi siya ng bahay. Akala ko noon nakatagpo na ako ng pangalawang magulang. Isang beses nagpasalamat pa ako sa kanilang dalawa. Sabi ko, maraming salamat dahil nagkaroon ako ng pangalawang magulang. Makalipas ng 4 na taon, first year college na ako. Na-stroke si tita, pero nakakakilos pa at nakakapagsalita pa rin pero hindi na normal. Madali na siyang mapagod. Need na talaga ng may nag-aalaga sa kanya. Kaya binenta na nila ang kanilang negosyo, na natili na lang si tita sa bahay. Pag uwi ako sa school, ako na ang nag-aalaga sa kanya. Dahil dito, hindi nagagampanan ni tita ang obligasyon niya bilang asawa. Laging mainit ang ulo ni tito. At laging nambababae, isang gabi, umuwi si tito na nakainom. Masarap na akong natutulog nun. Nang maramdaman ko na may Nang bigla akong nagising, tinakpan ni tito ang bibig ko. Emma, pagbigyan mo na ako. Malaki na rin ang pinuhunan ko sa'yo. Isa pa, hindi na ako kayang Matagal na akong Sinasabi niya iyon, habang gumagapang na ang mga kamay niya at kung saan-saan na napupunta. Dahil sa takot ko, wala akong nagawa. Naibigay ko ang gusto niya. Akala ko isang beses lang, naging malimit, naging araw-araw, kahit naliligo ako sa CR. Hindi ko alam kung may alam si tita, pero hindi ko rin naman masabi sa kanya. Ayaw kong may mangyari pang masama sa kanya nang dahil sa akin. Dahil sa paulit-ulit na nagaganap, tinanggap ko na lang para sa aking pag-aaral, sa aking pangarap. Basta sinabi ko kay tito, tulungan niya akong makatapos ng pag-aaral ko. Ginampanan naman ni tito ang obligasyon niya sa akin. Hanggang sa makatapos na ako ng kolehiyo, sabi ko kay tita, uwi na ako sa amin at doon na ako maghahanap ng work.
para matulungan ang mga magulang ko. Pero nagmakaawa si tita na huwag ko siyang iwanan. Hindi na daw niya kilala si tito, madaling magalit, at lagi maghanap na lang daw ako ng work dito sa Manila at magpadala na lang ako ng pera sa aking mga magulang. Ganun nga ang ginawal ko. Dahil sa utang na loob ko sa tita ko, hindi ako makaalis sa bahay na ito, kaya ang kahayupan ni tito ay nagpatuloy pa rin. Isa na lang ang naisip kong paraan, ang mag-asawa na, para tuluyan ang makaalis dito sa bahay. Kaya agad kong sinagot si Ernie. Ang masugid kong manliligaw, hindi ko man totally mahal, pero alam kong ligtas ako sa kanya dahil mahal niya ako. Nagsabi na ako kay tita na mag-aasawa na ako, kaya pinayagan na niya akong makaalis ng bahay. Nagpakasal kami ni Ernie kahit hindi ko siya mahal. Ngayon nagkaanak pa kami ng isa. Simula nang nakapag-asawa ako, hindi na ako pinansin pa ni tito. Sinakripisyo ko ang dangal ko kapalit ng pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Sinakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan para lang makalaya sa Ang pangyayari sa akin ay nanatiling lihim para sa ikabubuti ng pamilyang binuo ko ngayon, kahit kulang sa pagmamahal. Pero alam ko, matutunan ko rin mahalin si Ernie dahil sa kabaitan at mapagmahal nito sa amin ng anak niya.